Magsisimula na ang napakatinding bakbakan sa Elbaf Kingdom, ang climax ng arc na ito. Ang Straw Hats, ang mga Giants, kontra sa mga Nightmares at sa mga Holy Knights kasama na si Imo na nakasapi kay Gunko. Ang paglaya ni Loki at ang pagtulong niya sa gaganapin na laban na ito, ang preparation na gagawin ng mga Holy Knights kasama si Imo kung paano nila kakapturin ang lahat ng mga Giants para sa kanila. Ang pag-reveal ni Elder Harul kung ano talagang nangyari, kung kaano ka-inosente itong si Loki at kung paano niya tinanggap ang hate ng buong Elbaf Kingdom all throughout these years. Ang plano nitong si Zoro na magbabaliktad ng sitwasyon, ang declaration of war ng buong Elbaf Kingdom kontra sa world government, at ang kung anumang koneksyon sa gitna nitong si Brook, si Gunko at ni Imu. Ang lahat ng yan at marami pang iba, tatalakay natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1172. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay The Elbaf That I Admire. Sa title page naman ay nafe-feature si Mr. 2 or itong si Bon-chan. Pero mag-proceed na tayo ngayon guys sa pinaka-context ng chapter na ito. Makikita natin na unti-unti, umaangat na ang left na sinasakyan nila Hyruddin, ni Sanji, ni Zoro, ni Chopper at ng New Giant Warrior Pirates kasama si Gyaban papunta sa Sun Realm. Habang unti-unting lumalapit ang kanilang lift papunta sa Sun Realm, ine-explain ni Gyaban kung anong sitwasyon sa Sun Realm. Ayon sa kanya, may tatlong kalaban. There are 3 foes. Alam nyo naman guys kung sino ang tatlong yon? Walang iba kung hindi ang mga Holy Knights. Si Saint Killingham, si Saint Summers, at itong si Gunko na sinapian mismo ni Imu. Oo, tatatlo lang ito na dahilan kung bakit nagtataka itong sila Hyruddin. Kung tatatlo lang daw yon, paano nila napupull off ang ganong katinding kaguluhan? Especially, ayon nga kay Gyaban, kinidnap daw nito ang mga bata na hindi sila makapaniwala dahil kahit bata yon, malalaki pa rin sila. Mga giants pa rin sila. So para kidnapin sila ng mga humans, surely there must be some kind of means para ma-pull off nila yon. At hindi lang yon, hindi makapaniwala ang grupo nitong sila Hyruddin na nagawa yun ng mga humans na yon dahil hindi daw ito mapigilan ng Giant Warrior Pirates. Lalong-lalo pat nandito din si Gyaban na hindi naman na-i-deny nitong si Gyaban, simply na overpower lang daw talaga sila ng mga yon. Na dahilan kung bakit dito pa lang may isip na nila Hyruddin na talagang OP ang mga nang-i-invade sa kanila. Kaya naman dito na ito dahan-dahang in-explain ni Gyaban kung paano nangyayari ang kidnapping na ginagawa ng tatlong humans na yon. Ang isa sa kanila may ability na kumontrol ng paths, ng directions gamit ang kanyang mga arrows. Sa pamamagitan nito, nagagawa niyang pagalawin, palakadin o pagmartsahin ang mga batang yon papunta sa Western Harbor. Sa pamamagitan nun kahit malalaki ang mga bata, kahit mga giants sila, magagawa nila itong madala sa kanilang ship. At hindi daw yun mare-resist ng kahit na sino once na ginamit na yun ng taong yun. At alam natin guys, ang tinutukoy dito ni Gyaban ay walang iba kung hindi si Gunko. Pangalawa naman, ang isa sa tatlong binabanggit niya ng mga humans ay itong si Summers. Kilala daw niya ito before? Nakalaban niya na ito before. Dahil alam naman natin guys, kuwento nga ni Gyaban na nakalaban na nila ang Holy Knights na gustong i-retrieve ang Baby Shanks. Pero never silang naging successful, pero ngayon, nakakain daw ito ng Thorn fruit. Rason kung bakit isa na siya ngayong Briar Man. Nakokontrol niya ang vines, nakokontrol niya ang mga tinik. At sa pamamagitan ng ability na yon, binalutan niya ang lahat ng mga bata ng vines na may mga tinik. Kaya kahit na sino na magtatangka na kunin ng mga bata, iligtas ito, matutusok lamang sila ng mga thorns na yon. Hindi lang yon, kung pipigilan daw nilang movement o ang pagmarcha ng mga bata, ang mga bata mismong magkakatusok-tusokan kaya hindi nila mapigilan ang paggalaw nito. And on top of that, ang ikatlo at ang pinakadelikado dito guys maliban kay Imu ay itong si Saint Killingham. Sa pamamagitan daw ng ability ng isa pang ito, kaya niyang isamon ang mga nightmares. Ang pinakakinakatakutan ng mga bata. Kaya napakalalaking mga halimaw ngayon sa Sun Realm. At dahil nga mga higanteng batang ito, mas malalaki pa sa kanila ang mga nightmares na namamanifest ng mga bata. And also guys, dahil nga sa invisible ang mga vines, ang mga thorns na inilagay nitong si Saint Summers sa mga bata, mag-a-appear ito as if naglalakad ng mga bata in broad daylight without anyone knowing na may nakabalot sa kanilang mga tinik. Ang malala pa dyan,
Ang mga tinik na yon ay napakatitigas daw. Literal na para bang mga bakal kaya hindi yun basta-basta mapuputol. Now together with all those 3 abilities combined, nakapag-create sila ng para bang isang twisted game na dahilan kung bakit hindi talaga makaretaliate ang Elbaf Kingdom. Walang magawa maging mga higante. Lalong-lalo pat nagsiserve as mga hostage ang mga bata. Kaya naman hindi na nagtagal, nakapag-desisyon agad sila at na-reach agad nila ang conclusion na para mapigilan ang kaguluhan na ito, kailangan nilang talunin ang 3 ability users na yon. In any way possible. Durugin ito, kainin sila o kahit patayin sila basta mapigilan lang sila. At hindi nagtagal na reach agad nila ang Sunrealm, bumungad sa kanila ang napakatinding impyerno na to. Nakita nila kung gaano katindi ang kaguluhan na ginagawa ng 3 ability users. Nakita nila na halos nawasak na ang buong Elbaf Kingdom. Makikita din natin dito guys, sobrang lalaki, sobrang dami ng mga nightmares. At hindi na natin to iisa-isahin, dadaanan natin yan sa ating analysis video. Pero ang pinaka nagsa-stand out dito guys ay ang napakalaking dragon na ito na alam nyo naman napakadaming beses na natin ginawa ng video. Makikita din natin dito ang Great Eric, ang sinasakay na ship ng Giant Warrior Pirates. Inabahan sila para sa kalagayan nitong sila Brogy at ni Dory kasama ang iba pa nilang crew dahil nagliliyab na nga sa apoy ang kanilang ship. Nangangahulugan ba na patay ng dalawang yon? Alam natin ang katotohanan. Inexplain ni Gaban kay Hyrodin kung anong nangyari at kung bakit nakarating sa ganito ang sitwasyon. Rumisponde daw ang Giant Warrior Pirates. Pinagpapatay daw nitong si Dory at ni Brogy ang mga nightmares not until maging ang kanilang sariling ship ay inatake na. Dahilan kung bakit bumagsak ito at ngayon ay wasak na nga ito. Pero buhay pa naman daw ang 2 pang mga captains. Hindi nga lang sila nasa tamang anyo. Hindi naman nagtagal ay dumating dito itong si Kashi. Kung hindi nyo guys kilala ito ay ang isa sa mga miyembro ng Giant Warrior Pirates. In-explain at i-share dito ni Kashi kung ano ang current situation na napakadelikado daw nito. Dahil ang kanilang mga captains, si Dory at si Brogy wala na sa tamang katinuan at binabalak nilang patayin si Elder Hyrule. And knowing na ang dalawang ito ay ang 2 sa pinakamalalakas na current giants ngayon sa Elbaf, hindi nila ito mapigilan. Kung hindi pa nga sila ginagamitan ng Domi Reverse ay malalakas na sila. What more pa ngayon na ginawa na silang mga devils ni Imu. Tinanong naman ni Gerd itong si Kashi kung ano naman ang kalagayan ng mga bata. Na in-explain naman itong si Kashi na ang mga bata daw by now ay nasa harbor na. Meaning malapit na talaga silang sumakay sa ship, madadala na sila ng mga Holy Knights. Pero pumunta naman daw doon si Ripley at ang iba pa nitong kasamahan para pigilan sila. And according sa ating previous chapter reviews guys, kasama ni Ripley si Frankie. So si Frankie ang gagawa ng paraan para mailigtas ang mga bata doon. At dito din nga guys ay sinabi nitong si Kashi na ang kapatid nitong si Rodo na si Bjorn ay kasama sa 10 bata na nakidnap. Rason kung bakit immediately tumakbo agad itong si Rodo papunta sa Western Harbor para subukan na iligtas ang kanyang kapatid. Kaya naman ang iba pang mga members ng Giant Warrior Pirates na new generation, itong si Gerd at itong si Goldberg ay agad na sumunod kay Rodo dahil kung mag-isa nga lang ito, chances are mapapatay lang din siya. Itinanong naman ni Sanji kay Kashi kung ano daw ang sitwasyon ng library at ng school. Dahil alam natin guys, nandoon ang iba pang mga members ng Straw Hat Crew na sinabi naman itong si Kashi na durog na yun. Nasusunog, winasak na ng mga Holy Knights. Kaya nag-aalala ngayon itong si Sanji para sa kalagayan ni Nami at ni Robin. From this POV din, kitang-kita nila guys mismo sa kanilang posisyon na nasusunog ng school at ang library. Ito namang si Zoro ang itinanong ano daw ang nangyari kay Dory at kay Brogy. Bakit gusto nilang patayin si Elder Hyrule? Na para bang may naiisip na dito si Zoro na posibleng nangyari na para bang unti-unti niyang nade-discern na kinokontrol ang 2 higanteng yon. Then dito guys, makikita na natin ang pinakamapa, ang pinakamagbibigay sa atin ng information ng kung ano talaga ang nagte-take place sa loob ng Elbaf Kingdom. Specifically sa branch number 8. Makikita natin dito na nasa parteng gitna itong sila Zoro, si Sanji at ang new Giant Warrior Pirates at nababalo talaga sila ng napakatinding kaguluhan. Dito sa pinaka-right, papunta sa left o sa pinakadulo ng branch number 8, makikita natin na nasusunog na ang library at ang school. Malapit dito si Saul na nakita natin guys na tinalo nga ni Summers. Dito din naglalakad ang mga bata na kinidnap ng mga Holy Knights.
Malapit na rin silang makarating sa Western Harbor kung saan nag-iintay doon ang ship na gagamitin para kidnapin sila. At sa dulong parte naman ng branch number 8, nandito itong si Elder Harul sa Western Village kung saan hinahunting na nga siya ng mga higante na si Devil, Dory and Brogy. At sa pinakadulo ng branch, nandoon ang West Castle. Sa gitnang part naman, sa parabang baba ng branch na kung saan ay naroroon ang parabang forest, nandito ang mga nightmares at ang mga devil giants. Ngayon naman makikita natin ang mas close-up na POV. Makikita natin kung anong pinag-uusapan ng mga karakter na ito habang nagkakagulo sa branch number 8. Unahin na natin dito ang Straw Hat Crew. Ayon sa kanila, kailangan nilang humanap ng paraan para makawala sa mga arrows na ginawa nitong si Gunko. However, hindi nga nila yun magawa basta-basta. At ang pinagtataka nila dito, bigla daw nawala itong si Brook. Hindi nila alam kung anong pumasok sa isip ni Brook, kung paano ito nakawala, pero umalis daw ito agad na para bang may pinaplano itong gawin. Pero hindi din alam ni Jinbei kung anong tumatakbo sa isip niya. Nabanggit na natin ito sa ating spoiler video, may kinalaman ito kay Gunko. Dahil may connection itong si Brook sa memories na ipinakita ni Gunko sa previous chapters. Makikita din natin ang POV ng iba pang mga part ng mapang ito pero mas mag-focus tayo dito kay Elder Harul. Nabanggit ng kanyang mga kasamahan ng mga giants o ng ibang mga normal na giants na mas maliit sa kanya na wala talaga silang magagawa. There is no way para pigilan ang devil giants na si Dory at si Brogy. Kaya ayon dito kay Harul, kailangan na daw nilang tumakbo. At itong si Harul ang gagawa ng paraan para mapigilan ito. Or at least para hindi siya mamatay ng merong regrets. Kaya para kay Harul, bago siya mapatay ni Dory at ni Brogy, sasabihin at i-reveal niya ng katotohanan. Ang katotohanan ng kung anong nangyari sa West Castle 28 years ago, ang pagkamatay ni King Harald. Nang malaman nitong si Imu, para bang pumintig ang kanyang tenga. Alam niya na malalaman ng buong Elbaf Kingdom kung anong pinagagawa niya dito kay King Harald. Sa pamamagitan ng isang wide-scale na transponder snail, naririnig si Harul ng buong branch number 8 o baka nga ng buong Elbaf Kingdom pa. Ayon dito kay Elder Harul, all this time hindi daw talaga pinatay ni Loki ang kanyang tatay na si King Harald dahil daw ito sa pangingialam ng world government. Sa pamamagitan ng isang demonic ability, kinurap ng pinuno ng world government itong si King Harald. Rason kung bakit, muntik na daw talagang mapunta sa kamay ng world government ang buong Elbaf Kingdom. Pero dahil nga sa pag-resist nitong si King Harald, hindi nangyari. Pero para mapigilan ng further damage na pwedeng maikos ng demonic ability na yon, kinailangan nilang isakripisyo ang buhay nitong si King Harald. At dito na-realize ng buong Elbaf Kingdom na hindi talaga yun kasalanan ni Loki. Ang rason din kung bakit hindi ito in-reveal agad ni Elder Harul ay para pigilan ng isang all-out war. Dahil alam nga natin guys, ayaw nitong si King Harald na magkaroon ulit ng violence sa mga giants. At kung sasabihin niya yon, magkakaroon agad ng retaliation mula sa Elbaf Kingdom papunta sa world government. Rason kung bakit, pinagtakpan niya yon. Not until mangyari na naman ito. Dahil akala daw nila ay tapos na yon at hindi na mauulit ang insidente. But now, naulit na naman ito at hindi lang isang demon ang nag-i-invade ngayon sa Elbaf Kingdom kung hindi tatlo pa. Habang fini-feature ang tatlong Holy Knights na itong si Saint Killingham, si Saint Summers, at itong si Imu na nakasapi kay Gunko. Na nagpe-prepare din guys, hindi pa rin sila nagle-let up at nag-iisip pa rin sila ng panibagong plano para maging successful talaga ang kanilang operation. Pero mas lalo lang tinigasan nitong si Elder Harul ang paninindigan ng Elbaf Kingdom. Ayon sa kanya, kahit papilitin ng mga demons na ito na pasukuin ng Elbaf, na pumayag ito na maging alipin nila para sa susunod na mga war, hindi sila papayag. Kung gusto nila ng gera, pagbibigyan sila ng Elbaf Kingdom. At hindi lang yon, kung totoo daw ang nakita nila sa Harley or sa prophecy, sa nakita dati nitong si Ripley at itong si Frankie, mangyayari daw ang Great Divide. Magkakaroon ng dalawang magkabilang panig at sisiguraduhin daw ng Elbaf Kingdom na papanig sila at ang lahat ng mga giants sa grupo or sa side na kokontra sa world government. At binanggit dito nitong si Elder Harul na this is an official declaration of war. At makikita natin dito guys, at this point, kahit alam ng mga giants na dehado na sila, para bang nabuboost ngayon ang kanilang mga moral. Dumating din sa punto guys na naipit na din itong sila Zoro at ang iba pang mga giants mula sa Giant Warrior Pirates sa mga Devil Giants. Na ayon nga dito kay Hyrule, once na maipit daw sila sa gitna ng mga ito, it will be over.
wala silang magagawa dahil dudurugin sila ng mga ito. Pero may pinaplano pala itong si Zoro. However, hindi na yung nabanggit dito ni Zoro at dito magtatapos ang chapter. With an editor's note na nagsasabi na a spark of resistance flares. Na para bang may naisip dito itong si Zoro na way para baliktarin ang sitwasyon. Dahil kitang-kita natin guys, nakangiti siya dito. Hindi siya kinakabahan at confident siya sa strategy na pumasok sa kanyang isip. However, tulad ng nabanggit natin guys, dito magtatapos ang chapter at malalaman natin ang susunod na mangyayari pag-release natin ng spoilers para sa chapter 1173 which will be by next Tuesday. Kaya naman para ma-notify kayo pag-release natin ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na-rin nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.